Sa Daraitan, Rizal, manu-manong itinatawid ng mga residente ang kanilang mga gamit at kalakal sa ilog gamit ang mga improvised na bangka. 5 taon na raw mula nang masira ang kanilang hanging bridge pero hanggang ngayon hindi pa ito napapalitan. JM Encinas reports. Malawak na ilog at rumaragas ang tubig. Idagdag pa ang malakas na ihip ng hangin. Tila buwis-buhay raw ang pagtawid ngayon sa ilog ng Daraitan. Matapos manalasan ng bagyong Ulysses, lumalim daw ang ilog. Kaya ang mga residente ng Barangay Daraitan umaasa na lang sa improvised cargo boat para makapagtawid ng kalakal sa bayan. Isa sa itinatawid dito, ang pinaprint pa na module ni Ma'am Nelia, ang punong guro ng Daraitan Elementary School. Ang sitwasyon ng mga bata na naanura ng module, ngayon po ang gagawin natin ay nag-home visitation po ang mga guro. Chinek kung ano sitwasyon ng mga bata. At ngayon po magkakaroon po tayo ng tutorial na para sa mga bata kasi nga po kailangan na magabayan sila at maka-cope up sa kanilang naging sitwasyon. Aminado siyang mahirap ang kanilang kalagayan, pero kailangan nilang mapalitan ang mga nabasa at inanod na module ng mga mag-aaral. Talaga po ang pagsubok ay may solusyon. Dapat po maging matatag ang bawat isa para masolusyonan ang mga bagay-bagay. 2 improvised cargo boat na bahagi ng livelihood program ng barangay ang nagsasalit-salitan para maihatid ang mga residente. 1 pang tao at 1 pang motor at tricycle. 15 pesos ang pamasahe at 30 pesos naman kung may dalang sasakyan. Sinubukan nga natin sumakay dun sa kanilang improvised cargo boat dito sa Daraitan River at bago makatawid, aabot ng 3 hanggang 5 minuto. Medyo malakas yung current ng tubig dito kaya yung mga bangkero dito doble ingat din dahil para syempre mabalanse din yung laman nitong kanilang cargo boat. Ang isa sa mga bangkero, si Kuya Leonardo. Dito na siya ipinanganak sa Daraitan. At isa raw ito sa pinakamatinding kalamidad na hinarap ng kanilang bayan. Malaki po yung naging pinsala sa mga nakabahay dito sa tabing ilog. So ano? Nagkawas out po ang mga bahay Dala po lang ang mga gamit. Matapos ang kalamidad, 24 oras daw ang salita ng mga bangkero sa ilog. 24 hours po. So okay naman ho, para maihatid natin yung mga kababayan natin. Opo. Atid naman po ng maski po dumating sila ng mga 10 oras ng gabi. Hindi po kami umalis dito para kung ano man yung maging problema sa barangay, kung may mga emergency, nakabantay po kami. Bukod sa dagdag kita sa pagbabangka, pinili nilang gawing 7 araw ang kanilang serbisyo dahil marami pa raw ang nangangailangan ng tulong. Mahirap po, gawa ng halos hindi po mapaigi ng pagkatrabaho kami sa gawa ng pangkadamihan po talaga sa ngayon. Wala pong mga hanap buhay ang mga tao rito. Sa kabilang bahagi ng ilog, tumambad sa akin ang mga pinadapang kabahayan. Halos 85% talagang affected kami rito. Halos kalahati ng barangay na ilubog. Kaya hirap kami sa lahat gawa ng siyempre apektado lahat. Yung aming kabuhayan nasira, agrikultura, lahat ng kabuhayan namin talagang medyo babang-baba, bagsak na bagsak. Si Nanay Tomasa, bitbit ang mga apo at alagang aso. Di alintana ang panganib ng ilog, makabalik lang sa kanilang niiwang tirahan. Kung ari na hindi kami pupunta riyan, kung anong ibang kalakal namin, dinadala namin dito para maibenta. Para maging pera din, pambili namin ng ibang gamit sa bahay. Pero dahil marami ang tumatawid na residente, inabot pa ng 30 minuto bago nakasakay si Nanay Tomasa. Kaya kahit ang mga nagpapaabot ng tulong, hirap na makarating sa lugar. 5 years ago, meron daw ditong hanging bridge but unfortunately,
pinatumba rin daw ito ng mga nagdaang bagyo. Kaya ngayon, dito nga umaasa sa mga cargo boat yung mga residente dito para makabalik at makapunta sa kanilang mga lugar. Dahil sa bagyo, umapaw din yung river namin ayun, talagang nasira din. Sa ngayon, ang pamahalang bayan naman ay talaga may propose na panibagong hanging bridge. Dangan lamang may nakaamba ng concrete bridge, kaya hindi na ito na i-prioridad. Actually, merong bridge dyan na made of wood na nakakatawid ang mga sasakyan. That was before Ulysses. Kaya lang because of the very strong current nga, natangay siya. Well, of course, ipapagawa ulit namin yun. Walang may gustong mapadapa ng kalamidad ang kabuhayan at tirahan ng isang komunidad, pero kailangan din ng sapat na paggabay at agarang tulong mula sa pamahalaan. Para mas madaling makaahon ang mga nagsusumikap na residente ng Barangay Daraitan. I am Zaya Mencinas. I stand for truth.